Hello po, magandang araw po. Gagawa po ako ng arilyenong bangos. Ayan po ay kulang kalahating kilo. Nabili ko lang po dito sa amin sa may labas. Ayan po at kinaliskisan ko na po siya. Inilisan ko na po siya ng hasang at bituka. At ngayon naman po ay inaalis ko po yung pinakalaman niya sa loob. Ayan po. Meron po akong pangalis yung ano lang po siya, yung naputol na shensi or sandok. Yung pong may plat sa dulo, makikita nyo po mamaya pag po ayan po siya oh. Mahirap po mag-alis nito lalo po pag mataba po yung bangus sa gawing tiyan. Yun po, mahirap pong alisin. At ayan po at patanggal na po siya. Kumbaga palusot na po siya pero ayaw pong maalis. Ayan po oh. Talagang kailangan po yung sa metiyan po kasi mahirap alisin. Ayan o, may lumusot na po siya Hindi pa po talaga matanggal-tanggal. Ayan po o. Ayan po at napigtas po o, napigtas. At pagka po, maaalis din po yan. Basta lang po siya, tiyagaan lang po. Ayan. Talagang mahirap po mag-arilyeno. Pero sulit naman po at masarap. Mahirap gawain, madaling kainin. Kasi nga po wala nang tinik at kaya po madaling kainin. Yan po. Kaya po mahal pag po binili yung arilyenong bangos. Saka po yung mga ingredients pa po. Ayan po at sinusundot-sundot ko pa po yun sa medyang kasi doon po kasi nakadikit kasi medyo mataba. Kahit po maliit yung bangus, medyo mataba po kasi yung niya sa metiyan. Nakadikit po talaga yung taba sa may balat niya. Kaya po mahirap po talagang alisin. Ayan po at ayan po yung pinang-aalis ko po. Ganyan. Pero siguro po meron po talagang pang-alis. Saka po sa palengke pag bibili po, pwede nyo pong palinis po yan. Paalis po yung pong laman. Ayan po at lumusot na po siya. Lulusot na po siya. Ayan. At hirap po talagang alisin. Nadudurog po siya. Ayan. At pati yung aking pangalis ay tumalisik na po. Ayan po oh. Yan. Ayan. Nakuha na po siya ng buo. Tapos yung sa loob po, aano-anhin ko na lang po siya. Kukunin loob. Ayan. Tapos tabi ko na lang po muna yung bangos na yan. At nilagyan ko muna po siya ng asin. Habang ito pong laman po niya, pakukuluan ko po siya ng konting suka, konting tubig, saka konting asin. Para po, pag hinimay po siya, madali po siyang himayin. Ayan po siya. At eto na po siya, luto na po siya at hihimayin ko na po siya. Yan. Kailangan po talaga wala po siyang matinik. Para po pag po kinain, okay po at hindi po makatinik. Maliliit pa naman po yung tinik saka matatalim. Kahit po yung maliit na tinik matalim po siya. Lalo na po sa bandang buntot, marami pong tinik. Ayan po siya at hinihimay-himay ko na po siya. Talagang madiwara po at mahirap po talagang gumawa ng arilyeno. Bali, isa lang po yung ginawa ko. Kumbaga, pang ulam lang po namin at pambaon. At eto po siya at himay ko na po siya lahat. Ayan, nahimay ko na po siya. Pagka po, magigisa na po ako ng sibuyas at bawang. Saka po, naglalagay din po ako ng giniling. Yan. Yan po at okay na po siya. At tapos po, at ito po at maghihiwa na po ako ng carrot at sili. Yan po. At dahan-dahan lang po paghihiwa at baka mahiwa ang daliri. Opo. Ayan po at may food processing po ako, processor. Hindi ko na po ginamit kasi po tigisang carrot at sili lang po yung gagamitin ko sa pagkain. Kaya hindi ko na po ginamit. Kaya minanwal ko na lang po siya. Ayan. Kaya madali lang naman po Kasi po medyo matalis din yung kutsilyo. Para po maganda pong ihiwa. Yan. At pagkatapos po niya, yung naman po, yung siling palaka naman po yung aking hiwain.
naman po ang aking hihiwain. Yan po. Bali, ito lang po yung aking nilagay o ingredients na gagawing palaman sa arellano. Kasi, yan lang po yung aking ginagamit na mga ingredients. Naglalagay lang po ako ng 1/4 na giniling. Pwede din po maglagay ng patatas, pero ako po, hindi na po ako naglalagay ng patatas kasi pansarili lang naman po namin na pagkain, kakainin. Kasi yung iba po, yung mga pambenta, nilalagyan din po ng patatas, yung pasas, pickles, malin, or meatloaf na kung ano pa po iba pang ingredients ng arellano. Ako po, konti lang po. Basta may giniling po sa sibit carrot, okay na po siya. At hindi na rin po ako naglalagay ng pasas kasi ayaw po nung minsan ko ng may pasas at medyo matamis po po. Basta importante, lalagyan ko lang po ng konting slice ng ng keso. Yan po, at pagkatapos ko pong hiwain, maghihiwa na din po ako ng sibuyas at bawang. Yan po, bali dalawang sibuyas po yung aking gagamitin. At yung bawang, siguro mga 5 butol na bawang yung aking hihiwain. Ayan. Maliliit lang din po yung hiwa ng aking sibuyas. Yan po. At dahan-dahan lang po na hiwa at baka pumahiwa ang aking daliri. Yan. Maraming salamat po sa mga nanood ng aking mga YouTube, ng aking mga video. Tagal ko din po bago nakapag-upload kasi po puro lang po ako reels at puro lang po kasi paulit-ulit yung aking niluluto at ginagawa, kaya hindi ko na rin po na-upload. Na lang po reels kasi mga sandaling video po yung aking ginagawa. Ayan po, at sa maliit lang po akong kawali na gigisa at konti lang naman po kasi yung aking gigisahin. Ayan po yung ayan. At magigisa na po ako. Una po ay bawang. At sinunod na lang din po yung sibuyas. Pag okay na po yung bawang. Ayan. Isa-isa lang po, at habang umuuga-uga yung kawaling maliit. Ayan siya. Katapos po yan ay po yung aking ilalagay. Kasi sa diba po yung feeling is isasabay ko lang ito sa wakot po ginit. Yan. Bali, sumobra po yung aking gagawing palaman. Bali, yung iba po, isa-shanghai ko na lang po siya para hindi po sayang. Masarap din po yung Shanghai kasi medyo maliit lang naman po yung bangus, kaya sumobra po. Siguro mga nakalabing-limang ko nagawang Shanghai na sumobra dito sa akin ipapalaman sa bangus. Ayan po, at gigisa-gisahin ko na po siya. Ayan. Nilagyan ko na nga po pala yan ng asin, konting asin. Habang hindi ko po agad na luto at gawa po ako. Kaya standby muna, kumbaga. At lang ko muna po. Kaya na yung giniling. Ito ko lang po siya o isa-isa. Isa ako muna ito para po maluto po siya sa konting-konting. Kasi po nilagay na din po pala yung carrot at siling paraka. Nung okay na po yung giniling. Carrot at siling. Medyo magic sarap pampa masarap po yung may paminta para po balance po yung lasa niya. Ayan, lalagyan ko po
siya ng konti para hindi po siya maputla. At pagka hindi po, hindi po maputla. Yan po. Kailangan po kasi maluto po mabuti yung binili. Saka po mag-isa po para hindi po malansa. At pagkatapos po niyan ay ilagay ko sarap para pampadagdag lasa. Yan, at nagkakakulay-kulay na po siya. Maganda po kasi medyo may kulay-kulay. Kung may atsuwete po, pwede din po atsuwete or tomato sauce or tomato paste. Basta magkakulay-kulay lang po at hindi putla yung ating ilalagay sa bangus na ipapalaman. At ilalagay ko na din po yung hinamay ko po na laman ng bangus. Ayan, sinama ko po siya sa gisa para hindi po masyadong malansa. Kumbaga, kaya nga po may paminta rin kung dinadagdag ng pamintang durog para po hindi po masyadong at masarap po siya. Yan. At hintay lang po natin maluto siya. Ayan, at may nakuha nga po akong tinik pa habang nagluluto. Hindi po talaga maiwasan na medyo may tinik pa pong nakukuha kasi nga po agad nakikita. Pero konti lang po yan na siguro pailan-ilan lang po. Ayan, may nakita nyo naman po akong tinik. Matalim po yan. Pag po nakatinik super sakit po sa lalamunan. Kaya talagang dapat titingnan mabuti yung paghihimay ng bangus. Lalo na nga po sa may buntot, mahirap pong alisan dahil yun po ang napakaraming tinik. Kahit po maliit ang tinik matalim po siya at makapal. At nagbati din po ako ng dalawang pirasong itlog. Double egg yolk po siya. Bali naging 4 po yung yung itlog niya, double egg yolk. Large po ata yan. Dito po kasi sa may amin. Yan po, may nabibili po ako na organic o Tagalog na manok. Double egg yolk po yung akin na bibili. Yan po. At talagang pampadagdag namnam at saka po para maganda pong ilagay sa loob ng bangus para po hindi po siya buhaghag at magkadikit-dikit po siya. Yan, hintayin lang pong maluto-luto o maluto-luto po yung itlog niya. Ayan, at magkasama-sama para po maganda pong ilagay sa bangus at nakakadagdag linamnam din po sa bangus yung itlog. Yan po. Siguro po mga after 10 minutes siya ng minuto ko ay pinatay ko na po yung kalan. At pinalamig ko po siya ng mga kalahating mga 3 hours. Ayan po. At pagkalamig po niyan, ayan, at ilalagay ko na po siya sa bangus. Ayan, medyo ito din po ang isa sa mahirap gawin sa aryenong bangus, ang maglagay po ng palaman. Ayan, nilagyan ko din po ng keso. Ayan, nag-slice na po ang keso at nilagay ko po dyan. Ayan, at ilalagay ko po sa bangus. Mahirap po, pag po, kasi po maliit nga po yung ng bangus, yung medyo tas pahaba pa po, medyo mahirap po. Kaya nung huli na po, kinamay ko na lang po siya dahil basta importante naghugas po tayo ng kamay at maging malinis. Kinamay na po siya para po madali na. Ayan po, at kailangan po hanggang buntot kasi nga po yung wala pong laman, kaya po inuusad ko po hanggang buntot. Mahirap po talaga ang gumawa nito. Tiyagaan lang po. Pero po, sulit naman po pag po na-try nyo. Kahit po mahirap gawain, okay naman po siya. Ayan po, at ipapalaman ko po sa loob ng bangus. Kailangan po talaga siksik po siya para maganda pong hiwain. Saka po, syempre po, para po malaman po talaga yung
kakainin sa loob ng bangus. Ayan po. Maganda po sana kung yung pandak na bangus or bilugan na bangus para po malaki-laki po yung tiyan. Malapad-lapad po yung tiyan at maganda pong i-serve or magandang tingnan. Pero okay na din po siya. At yung ulo din po ay nilagyan ko din po siya ng palaman para po sulit po talaga. Para may palaman din po yung ulo niya kasi wala naman na nga pong laman yung ulo at inalis na nga po yung hasang at talaga po aalisin ang hasang kasi po malansa po siya. Ayan, nilalagyan ko na din po yung ulo at talaga pong sinisiksik ko po siya. Ayan. At talaga pong naghugas po ako ng kamay. Yun ang importante po talaga. Maghugas muna ng kamay bago magluto or maghawak-hawak ng gagawing pagkain o lulutuing pagkain. Ayan po. At dinadahan-dahan ko po siya. At pagkatapos po niyan ay, ayan, naghugas po ako konti at ilalagyan ko po ng cornstarch yung bangus para pag piprito, hindi po manikit sa mantika. At ito po ay isang bilog po o isang gina mantika po yung ginamit ko. At dapat po talaga yung medyo malaki yung paglulutuan nyo para po flat na flat po yung bangus. At dapat po marami pong mantika. Kaya nga lang po, kinapos po ako ng mantika. Kaya po, konti lang po yung mantika. Ayan po. At inintay ko na pong uminit-init yung mantika. Ayan. At pagkatapos po niyan ay ilalagay ko na po yung ayan. Kinamay ko na din po siya para po magandang ilapat sa tapos konting lang po siya. Medium heat lang po siya. Hindi po malakas na apoy. Kumbaga malakas-lakas lang po sa painin ng kanin para hindi po madaling masunog yung balat ng bangus. Ayan po. Saka importante po talaga may harina o cornstarch or all-purpose flour. Ayan. Binuksan ko na po yung apoy kasi pinatay ko po kanina kasi nga po kinamay ko paglalagay baka po matilansikan po ako. Iwas-iwas lang po sa disgrasya. Ayan po nagpiprito na po. Ayan po. At talagang mahirap din pong magpirito. At mas maganda po talaga lubog po sa mantika. Konti nga po yung mantika. At ayan po, binaligtad ko po siya yung sa metiyan. Ayan po.